Okay mga Lods, Happy New Year po sa lahat unang-una. Let's continue po dito kay Lian kasi may bago siyang post. Let's go. Doon sa girl na nag-send ng convo and private talk namin doon kay Guy Okay? is dati ko po siyang kaibigan. Okay? Dati ko po siyang kasama sa work Okay? and nagkaroon po ng away sa amin dalawa before siya Okay. magkwento doon kay Guy. Okay. Bago siya mag-send ng mga convo and private talk namin doon kay Guy. Nung okay pa kami nitong girl na to, ng dati kong friend na ito, is sinasabi niya sa akin na doon na lang daw ako kay Guy kasi pogi, bagay raw kami, wag na raw ako dun sa boyfriend kong manloloko, at sinasabi niya pa na i-third wheel daw namin siya. May mga screenshots ako lahat ng mga sinabi kong to. Okay, so pause natin dyan. Sa tingin ko kasi, Miss Lian, immaterial na yan. Kasi ang pinapalabas niya dito, nagkaroon ng parang traiduran. Isa-summarize ko na lang sa inyo, I would suggest na panoorin niyo yung video niya na to na matatagpuan sa kanyang Facebook page na shinare ko sa nd.gg at saka doon sa official niya na TikTok account na nirepost ko din naman sa Nico David Debunker sa TikTok. So ano yung point nitong mga sinasabi niya na to? Ang sinasabi niya lang dito, yung nagbigay ng, kumbaga yung naglaglag sa kanya, naka-workmate niya dati, ay dati niyang tropa. And sinasabi niya rin dito na may edad na yon. Kumbaga kasi 21 years old lang daw siya, according to her. And yung Ea naman na naglaglag sa kanya is older than her. Kumbaga may ate bunso complex sila. Okay? So ang point dito ni Lian dito, dapat hindi niya ginawa yon. Okay? And ngayon, parang ginajustify, parang sinasabi niya rito na kaya niya nagawa yon kasi in-encourage siya nitong 26 years old na friend niya na to and nagbigay nga ng conversation dun sa lalaki. Now, lagay natin to sa tamang perspective, okay? Yung pagre-relasyon mo, ate girl, dapat sa'yo lang yan. Meaning to say, decision mo kung papasok ka sa relasyon or hindi. Kahit bigyan ka ng advice ng kahit sinong tao, whether it's good or bad, the decision for you to go into a relationship, it's yours, okay? So, wag mong isisi dun sa nanlaglag sa'yo na lilaglag ka niya. Unang-una, pinaka-basic dito, sana, hindi mo pinasok yung mga ganyang klaseng relasyon. Diba? Pwede naman kasi yon. Anong ginawa niya? Alam niya na mali yung ginagawa niya kasi nga nagsorry siya kay Vince doon sa napanood natin mga video, 'di ba? Pero pinasok niya pa rin. So this is consequences of your action, 'di ba? May submitter pa sa likod. May submitter. Nadimpla ako dito sa submitter sa likod eh. Pero ang point dito kasi, pinasok mo kasi to, kaya ka nandito sa sitwasyon na to. Okay? So yan yung unang point. Pero yun yung opinion ko that you should not be blaming everyone for your own conduct, 'di ba? Kasi conduct niya naman yung cheating na yun eh. Kahit na may tropa kang BI sa iyo, kung alam mo naman yung tama't mali, hindi mo pa rin gagawin 'yon. Ganun lang 'yon. Now, this is one of her points. Mag-move on tayo sa susunod na point. Ito, susunod na point. Raw po ako nagpaligaw, may boyfriend ako. Bakit nga ba? That time po is nagkakalabuan na kami ng boyfriend ko. And may sarili kaming problem na dapat nag-usap na lang kami. Kami na lang yung nag-usap. Hindi yung gumawa pa ako ng way para madagdagan yung problem. I admit na mali yun. Okay. Alam ko yun. Good. At sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo yan, sa mga kaibigan ko, lagi ako nagsasabi sa inyo about sa issue na yun. And ang mali ko lang dito is nagtiwala ako sa akala kong kaibigan ko. Okay. Ito yun eh. Parang may bine-blame niya pa yung kaibigan niyang nagsumbong kay Vince, okay? Actually, sa lahat ng maling nangyari, yun yung pinakatama eh. Napaalam niya kay Vince na may ginagawang hindi maganda tong babae na to para matigil, di ba? Kasi hindi yan matitigil eh. Pagka naging compliant ka lang or hinayaan mo lang ng hinayaan gawin yung maling gawain niya. Mali naman talaga yun eh. Sino ba magsasabi na tama yun na paglaruan mo yung dalawang lalaki? Kumbaga,
linaro mo sila, linaro ka din nila. Ganon din yun. Ganon lang yun. Ang naglaro sa'yo, kaibigan mo pa. Do you feel betrayed doon sa nangyari? Of course, the answer is yes. Malaking check. Kaya nga yan yung sinasabi mo, nagtiwala ka, ganyan, nagtiwala ka sa maling tao. Pero, tandaan mo na nagtiwala din sa yung mga lalaki na niloko mo. Ganon talaga. Niloko mo sila eh. Ngayon, it's parang nagfu-full circle siya eh. They got back at you, you got back, you want to get back at them, ngayon they got back at you, di ba? So hindi siya nagiging circle siya of toxicity. So ano yung pinaka tamang gawin mo? Kung ako sa Lian, i-drop mo lahat ng relationship mo at mag-focus ka sa sarili mo. Mag-aral ka ulit. Kasi libre naman ang edukasyon eh. And then, wag kang magsasama dyan sa mga ganyang klaseng tao na ending, you get betrayed. O ganun talaga, anong gagawin mo? Eh, na-betrayed ka na. Can you file a case sa kanila? Di ba? Ang dami mong kakasuhan dyan. You have to move forward with your life. O, tuloy na natin. Iwala ako sa akala kong kaibigan ko. Di ba? Wala siyang accountability. Sinisisi niya yung kaibigan niya na nagtiwala, na linaglag siya. Kung hindi ka nun nilaglag, wala kang realization na ganyan. Feeling mo tama ka pa rin. Alam mo namang mali yung ginagawa mo eh. Tapos, ay nako, kayo talaga. Ang dami kong tao pinagkatiwalaan kasi sobrang bilis ko magtiwala eh. Sa age ko na 21 years old talagang. Yes, nagkakamali ako ng mga desisyon ko kasi ako po, start nung pumunta ako ng Manila, hindi ako humihingi ng tulong sa parents ko. Maybe you should listen to your parents, ate girl. Maghumingi ka ng advice sa kanila. Kaysa ganyan, nag-e-explain ka sa mga taong hindi mo kilala, hindi ka namin kilala te. We can give you general advice on how to live your life. Pero, kung gusto mo mas nuance, kung gusto mo may mas pagmamahal sa parents mo, wag nating i-shun away yung advice ng mga magulang natin. Mas kilala nila tayo kaysa sa atin. Yan kita mo. Hindi ka kasi nakikinig sa magulang mo eh. Lahat ng problema ko doon, sinasarili ko lang. Ayun, wag! Go to your parents. Kaya yung mga decision ko that time, walang nagbibigay sa akin ng advice. Oh yan, yung parents mo. Hindi kita mo, sino nagbigay sa'yo ng advice? Yung 26 years old na ate-ate mo. Tapos, ano ending nung advice na yon? Nilaglag ka din. O, diba? So, mas maganda siguro, dun ka sa parents mo na yung kapakanan mo lang yung iisipin nila. This is the problem eh. Kasi, well, skip forward na natin kasi ito yung life story niya eh, na parang gina-justify niya na strong independent woman siya, madali siya magtiwala sa ibang tao. Pero yung parents mo hindi ka ba pwede magtiwala sa kanila, ate, 'di ba? So kung ako sa iyo, go back to your parents. Study again. Marami pang pwedeng gawin sa buhay. Okay, so let's move forward. One more thing about sa PR. Ibig sabihin po ng PR is personal rate mo. Akala ko kasi public record. Personal rate pala. Akala ko nga public relations eh. Personal rate pala. Okay. At least alam niya. Tuloy natin. And may dalawang klase po yung PR. Yun yung Kaya at least tama ako dito. Pakinggan niyo. clean and yung dirty. Okay. So, ang clean is sasamahan mo lang siya like kumain kayo sa restaurant, ganon. And casino, samahan mo lang siya. Parang ganon lang. Parang kanyang personal assistant. Okay. Parang PA. ganon. And yung dirty is dun na, yung personal rate mo kung magkano ka. Kung magkano yung sex mo, ganon. Magkano? Ayun yung pinagkaiba nun. Medyo may hawig siya kay Bianca, no? Konti lang naman. Siguro ito sa angulo na to, di ba? Parang 40%. Never ako tumanggap ng mga sexual favor nung nag-work ako doon. Okay, so PR niya is clean, okay? So yun yung sinasabi niya. Do you believe it? Do you not? Nasa side niya. Never akong tumanggap ng mga ganong bagay. Okay? Dun sa friend ko, alam mong hindi ako tumanggap ng sexual favor. And may screenshot akong sinabi ko yun. Okay. Ako, I will believe it at face value. Kasi, well, kumbaga,
benefit of the doubt na lang siguro. Pero kayo, so dyan sa comment section, do you believe her? Most of you nagsasabi na kwento ko to. Siyempre, tama ako dito kasi nga, Okay, kwento correct. ko to eh. Pero, paano ko ba kayo makakonvince? Convince? Yay! Medyo lang. Para sa sarili ko, alam kong ito yung totoo. Ready po ako magpa-lie detector test para malaman ng totoo yung sinasabi ko. Hindi ako natatakot na magpa-lie detector test kasi alam ko sa sarili ko totoo yung sinasabi ko. Wala akong ibang kakampi dito. Ako lang. Kakampi ko lang sarili ko. Price tag pala to eh. At alam kong walang maniniwala sa akin. Kasi kwento ko to eh. Sino maniniwala sa akin? Kasi first of all, screenshots yung nilapag, diba? Pero hindi lahat nakikita niyo sa social media. Yun na lahat yung totoong nangyayari. Okay. So may version ka nung katotohanan. I believe ate, at this point in time kasi, kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang dun sa nangyari. Either magkaso ka, kasi yun lang naman talaga yung recourse mo na tamang gawin, kaysa mag-explain ka sa amin dito. Kasi dito sa internet kasi ganito yan eh. Merong kakampihan, may hindi kakampihan, meron namang walang pakialam. End of the day, yung nangyari, yeah, it's very viral. Pero tandaan nyo, ang Pilipinas is 130 million katao tayo dito sa bansa natin. Siguro at best yung pinaka-viral nito 10 million people yung nakakita nun. So meron ka pang 120 million or malinis na 100 million na tao na pwede mo pang mag-enjoy sa content mo. Kasi sa nakikita ko kasi parang doon papunta yung career mo. Gusto mong mag-social media ulit. And totoo lang, after nito, magdadagdagan yung reach mo. Madadagdagan, makikilala ka ng masang Pilipino. So, mag-focus ka na lang dun sa positive, tapos iwanan mo na yung negative. Now, if you want to address yung mga negativity na nangyari sa'yo, there's only one solution for that, and it's to go legal. Ganun lang. Ganun siya kasimple. Wala ka ng ibang gagawin kung hindi pumunta sa legal. Kasi nga, yung nangyari sa'yo, sinasabi naman ng mga lawyers na nagpo-post, shoutouts kay Fiscal EJ, na meron kang legal recourse dito. Pero pupunta ka muna doon. Okay? Tuloy natin. Tulad nung nagpapanggap na ex-boyfriend ko. Yan. So, eto, skip na natin yung part na yan kasi nga, yung tao na yon is hindi naman pala niya ex yun. Okay? So, kinlear niya sa amin yan. Ako naniniwala ako sa kanya. Kasi nag-lock na yung lalaki. So, nag-lock na siya ng profile. Meaning to say, mukhang nagsisinungaling. But, of course, kung gusto mong gawan ng action yun, you have the right to do so. So, let's move forward. So, eto na yung aftermath. Ikukwento niya. Let's go. Kung anong merong issue ngayon. Hindi ko na siya ipapublic. Okay. And doon sa post niya na for awareness and para ma-reach out yung boyfriend ko, yung ex-boyfriend ko, what I mean, is nagawa niya yon. Na-reach out niya yung boyfriend ko. Ni-reach out siya ng boyfriend ko. Nung pag-post niya nun, nakita na agad. Nagkausap sila, mahigit 1 hour that time. And then nakikiusap yung ex-boyfriend ko na i-take down na yung video. Bait naman ng ex-boyfriend mo. Ano? Kasi habang hindi pa viral. Okay. Pero ang sagot nito ni Guy is, pag-iisipan ko pa. Okay. And after nun, hindi na siya makontak, hindi na siya nagsiseen. And patuloy yung pag-post niya. Okay. May mga behind the scenes pa siyang mga pinost. And sa caption niya for awareness, and para ma-reach out lang yung boyfriend, hindi kasi nakuha niya yun And for awareness, sa sinasabi niya, kung awareness talaga yun, dapat binlurred mo yung mukha ko, tinakpan mo yung name ko. Kaso hindi mo ginawa Talagang gusto mong ikalat, diba? Okay. And hindi ko alam na ang dami mo palang videos. Hindi, pero ganun pa rin naman yung effect nun miski i-blur yung mukha mo Kasi meron kang following So meron at merong makaka-recognize sa'yo. Like for example, miski i-blur niya yung mukha ko, kilala niyo pa rin ako di ba? Or i-blur... Kasi nga merong maliit na niche na crowd na may following ka na kasi bago pumutok to.
'Di ba? Nasa 50,000 followers ka sa TikTok eh. So may 50,000 people na kilala ka. Tuloy natin. And pagtapos nung nangyari na yon, nung video na yon, nung 2023 na yon, nakiusap pa ako sa'yo, di ba, pag uwi ko. Pero anong sinabi mo sa akin? Trending to. Okay. Di ba? Yun yung sinabi mo sa akin kahit nakikiusap na ako sa'yo na wag. Alam mo, may pag-uusap tayo nun, ang haba nun. May screenshots ako nun. Okay. And hindi ko na para i-public pa, i-post pa dito kasi nga po may batas nga po tayo so- ng Data Privacy Act. Okay. So alam mo na yan. Siguro shoutouts kay Lolito Go. So, ano pala, nagkausap sila after the fact, di ba? Tama, nagkausap sila. Tapos, nakikiusap yung ex-boyfriend niya. Ito, hindi ko maintindihan eh. Sabi mo last time, kayo pa. Ngayon, or boyfriend mo pa yung pakilala mo. Ngayon naman, ex-boyfriend. Nasaan na ba talaga kayo, ate? So, kailangan namin, huwag mo nang paalam. Siguro, kung saan man kayo, kung may advice ako sa'yo, ano muna, personal growth muna. So, pero ang nagkausap pala sila nung lalaki na, yo, baka pwedeng i-take down mo na nung ex-boyfriend, tapos siya naman gusto niya rin na i-take down na rin. Kumbaga nung hindi pa nagva-viral. Kasi nag-viral to nung pinost na nung mga meme page, 'di ba? Pagkatapos ng meme page, ako naman naki-share na ako. Pagkatapos noon, nag-react na yung mga lahat ng taong bayan, 'di ba? So doon na siya kumalat ng sobra nung Pasko. And tamang-tama. Kasi perfect storm yun eh. Kasi wala kayo lahat ginagawa. O, paldo-paldo ako. Congratulations sa akin. Okay, yung pala yung storya nun. So, hindi niya tinake down. So, yung aim talaga was to be viral. Kasi sabi niya, viral to, di ba? Well, sa korte nyo na lang pag-usapan yan. Kung gusto mo pa. Ha? Tuloy. Nag-reach out ako sa'yo nang nag-reach out. Pero anong ginawa mo? Di ba binlock mo ko? Bago ka nag-post? And that time, alam ko na nagpo-post ka. Kahit anong sabihin ko sa'yo, is magpo-post ka. Kahit Yung gigil niya, ramdam niyo yung gigil niya. Diba? sabihin ko sa boyfriend ko yung nangyari, magpo-post ka pa rin. Kasi desidido ka eh. Nagplano ka eh. 'Di ba? Gumawa ka pa ng mga behind the scenes mo. Planado mo lahat eh. Na-aisen ka, ate. Kaya kahit anong sabihin kong paliwanag or kahit anong explain sa'yo ng ex-boyfriend ko, Ayun, kaya hindi ex mo na tinake pala. down kasi gusto mo yung nangyayari ngayon. Kung ako sa'yo, te, i-demanda mo kung talagang gusto mong ipaglaban yung karapatan mo. Pero kung ang gusto mo is eto, laban sa social media, I don't think you will win. So, kung ako sa'yo, kung talagang gusto mo ng accountability sa nangyari sa'yo, number one is to accept na may mali ka and move forward with that. Kasi meron pa rin naman manonood sa'yo eh. Lalo na yung mga lalaking uhaw. Ganun talaga, maganda naman siya eh. And number two, kung gusto mo talaga ng real accountability sa nangyari sa'yo, move on with the case. Ibig sabihin, magdemanda ka. Ganun talaga yon. May legal liability naman talaga si Vince according dun sa mga lawyers na tumingin dun sa case mo. And si Vince naman, may legal defense naman siya. Okay, so enough na. Tigil na. Top na. Yun lang naman po yung sa akin for today. Happy New Year po sa lahat. Gege mga